May mga pagkakataon ba sa buhay mo na napaisip ka, kung may diploma lang ako, baka mas madali ang lahat? O baka naman sa ibang araw, bigla mong nasabi sa sarili mo, hindi ko kailangan ng papel na yan. Basta may diskarte ako, kakayanin ko. Normal lang yan. Lahat tayo dumadaan sa ganyang pagdududa, lalo na kapag pinagdadaanan natin ang mga realidad ng buhay. Bills na kailangang bayaran, pamilya na umaasa sa atin, at mga pangarap na tila napakalayo. Kaya ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isang tanong na matagal nang gumugulo sa maraming tao. Diploma o diskarte? Alin ba talaga ang mas mahalaga? At gaya ng laging itinuturo ng Stoic philosophy, baka hindi naman kailangan mamili, kundi pagsamahin ang dalawa para makamit ang tunay na tagumpay. Kung nararamdaman mong para kang nasa gitna ng dalawang mundo, yung isa, nagsasabing mag-aral ka ng mabuti at kumuha ng degree. At yung isa, sumisigaw na diskarte lang ang puhunan, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Sa video na ito, sisimulan natin ang paglalakbay para maunawaan ang relasyon ng diploma at diskarte sa totoong buhay at paano mo magagamit pareho para sa long-term success na hindi lang panandalian, kundi panghabang buhay. Simulan natin sa unang bahagi, kaalaman laban sa karanasan. May mga pagkakataon na kapag tinanong mo ang isang bagong graduate kung ano ang mga plano niya sa buhay, maririnig mo ang mga malalim na pangarap, magtrabaho sa top company, magtayo ng sariling negosyo, maging CEO balang araw. Meron silang diploma, meron silang kaalaman. Pero sa totoong buhay, hindi sapat ang kaalaman. Mahalaga rin ang karanasan. Kahit gaano ka matalino sa teorya, kung wala kang praktikal na karanasan, parang sundalo ka na puno ng alam sa libro, ngunit hindi pa nakakaranas ng tunay na laban. Samantalang ang isang tao na walang opisyal na diploma, subalit dumaan na sa hirap ng negosyo, trabaho, at buhay, madalas pa silang ang nakakasurvive at nagtatagumpay. Bakit kaya? Dahil ang karanasan ay nagtuturo ng mga aral na hindi mo matututunan sa loob ng silid-aralan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang diploma. Hindi ito pagmamaliit sa edukasyon. Sa Stoicism, itinuturo na ang kahusayan sa isip ay mahalaga. Ang kaalaman, kapag pinagsama sa karanasan, ay nagiging matibay na pundasyon para sa tagumpay. Ibig sabihin, ang tunay na lakas ay nasa pagsasama ng iyong natutunan at ng iyong pinagdaanan. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas magaling. Hindi rin ito tungkol sa kung sino ang may diploma o kung sino ang marunong dumiskarte. Ang tunay na tanong ay, paano mo ginagamit ang mga bagay na meron ka? Kaya kung may diploma ka, gamitin mo ito upang mas mabilis kang makapag-adjust sa mga bagong sitwasyon. At kung ang diskarte ang iyong sandata, huwag kang titigil sa pag-aaral. Dahil ang taong marunong mag-aral, sa aklat man o sa buhay, iyon ang hindi basta-basta natitinag. Pag-usapan naman natin ang susunod. Seguridad versus kalayaan. Kapag mayroon kang diploma, karaniwan ang unang sinasabi sa iyo ng iba, ligtas ka na, siguradong may trabaho ka agad. May katiyakan na parang hindi ka na magugutom o mawawala ng direksyon. Para sa marami, ito ay napakahalaga, lalo na kung galing ka sa simpleng pamilya. Ang diploma ay parang susi upang makapasok sa mga bagong oportunidad. Pero alam mo, habang binibigyan tayo ng diploma ng proteksyon, may mga pagkakataon din na naglalagay ito sa atin sa isang kahon. Isang sistema na may mga patakaran, may mga limitasyon,
At minsan, hindi mo agad-agad magagawa ang mga bagay na nais mo. Samantalang ang diskarte, ito ang nagbibigay sa iyo ng kalayaan. Kalayaang gumawa ng sariling landas, kahit walang titulo, kahit hindi kilala ng iba. Ang taong sanay sa diskarte, marunong humanap ng paraan, kahit sa gitna ng kahirapan. Hindi siya umaasa lamang sa sistema. Gumagawa siya ng kanyang sariling sistema. Kaya minsan, ang mga hindi inaasahang negosyo ay lumalago dahil may isang taong handang sumubok at gumawa ng paraan. Sa Stoic philosophy, itinuturo na ang tunay na kalayaan ay hindi lamang sa labas, kundi sa loob din. Hindi ito nakasalalay sa anumang papel na hawak mo o kung gaano kataas ang posisyon mo. Ang tunay na kalayaan ay kapag kaya mong magpasya para sa sarili mo. May dignidad kang dala at hindi basta-basta napapabagsak ng mga pagsubok. Kaya ang tanong, mas gusto mo ba ng proteksyon o ng kalayaan? Sa totoo lang, hindi mo kailangang pumili. Pwedeng gamitin ang diploma upang magkaroon ng pundasyon at gamitin ang diskarte upang lumipad. Sa huli, hindi diploma o diskarte ang magtatakda ng iyong buhay. Ikaw ang magbibigay kahulugan nito. Kaya naman, parang natural lang na makarating tayo sa sunod na bagay na dapat nating pag-isipan, ang ating papel sa lipunan. Pero bago natin simulan yan, hinga muna ng malalim. Kasi ang pag-unawa sa kung paano natin ginagamit ang ating diploma at diskarte, hindi lang basta usapin ng trabaho o pera. Ito ay usapin ng kung anong klase ng tao ang nais nating maging sa mundong ito. Sa totoo lang, lahat tayo ay may mahalagang papel sa lipunan. Madalas, ang dala-dala natin, diploma man o diskarte, ang nagpapakita kung paano tayo nakikita ng iba. Isipin mo ito, kapag may diploma ka, agad kang pinaparangalan. Parang sinasabi ng lahat, wow, edukado siya, marunong siya, mapagkakatiwalaan. Binibigyan ka ng respeto at pagkakataon, kahit hindi mo pa napapatunayan ang iyong sarili. Napakalakas ng impluwensya ng diploma sa paningin ng iba. Pero ang diskarte, hindi mo basta-basta mailalagay sa papel. Kailangan itong ipakita araw-araw. Hindi sapat na sabihing magaling ka. Kailangan itong patunayan sa gawa. Kaya mas mahirap para sa mga taong puro diskarte ang landas. Kailangan nilang magpursige para mapansin at mahalagahan. Dito pumapasok ang mahalagang aral ng Stoic. Huwag hayaang ikaw ay maging bihag ng opinyon ng iba. Ang mahalaga, alam mo ang iyong tunay na halaga. Ang diploma, maganda yan. Ngunit hindi ito ang sukatan ng iyong pagkatao. Ang diskarte, mahalaga rin. Ngunit hindi sapat kung wala kang integridad at karunungan. Hindi mo kontrolado kung paano ka tinitingnan ng iba. Ngunit kontrolado mo kung paano ka kikilos. At sa huli, ang respeto na pinaghihirapan mo, mas matibay kaysa sa respeto na basta na lang ibinibigay dahil sa isang papel. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kahandaan sa mga hamon. Dito talaga masusukat kung alin ang mas mahalaga, diploma o diskarte. Sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay, sa mga panahon ng tagtuyot, retrenchment, recession, o kahit pandemya, hindi ba't napakahalaga na mayroon tayong mga kakayahan na makakatulong sa atin para makasurvive? Kapag ang ating puhunan ay ang ating diploma lamang at nakatali tayo sa isang tiyak na skill set o industriya, maaaring maging mahirap para sa atin ang mag-adjust kapag biglang nawala ang trabaho natin. Parang nawawala ang ating direksyon dahil masyado nating ini-associate ang ating pagkakakilanlan sa papel na iyon. Ngunit kung mayroon tayong diskarte, yung uri ng kakayahan na nagpapakilos sa atin, nagtuturo sa atin
ng bagong skills, kahit hindi formal na tinuturuan, mas malaki ang ating tsansa na makabangon. Ang kakayahang mag-adjust at mag-adapt, iyan ang ating sandata sa gitna ng krisis. Kaya't lagi sa Stoic philosophy, itinuturo na kailangan nating maging adaptable. Hindi natin kontrolado ang mundo, ngunit kontrolado natin kung paano tayo magre-react. Hindi mahalaga kung gaano karaming beses tayong bumagsak. Ang mahalaga, gaano tayo kabilis bumangon at mag-adjust. At dito natin mapagtatanto na ang tunay na tagumpay ay hindi nabubuo sa comfort zone. Ito ay nabubuo sa gitna ng laban, sa harap ng mga pagsubok, sa harap ng mga pagkakataon na kailangan nating gumawa ng paraan kahit walang kasiguraduhan. Kung ang diploma ang nagbibigay sa atin ng foundation, ang diskarte naman ang nagbibigay sa atin ng wings para makalipad kahit saan tayo dalhin ng hangin ng buhay. At habang pinalalalim natin ang ating pag-unawa, hindi natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng pagtuturo ng halaga. Ano nga ba ang itinuturo ng buhay mo? Kapag tiningnan ng iba ang iyong kwento, makikita ba nila ang tapang, ang tiyaga, ang karunungan, ang pinakamahalaga? Itinuturo ba ng buhay mo ang halaga ng tunay na pagsusumikap at kabutihan? Habang iniisip mo yan, tara na at samahan mo ako sa isang napakabigat na usapan, ang tungkol sa pagmamahalan at pagkakaugnayan, mga bagay na hindi kayang sukatin ng anumang kayamanan o kahit gaano karaming karangalan. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam sa iyo ang isang bagay. Hindi mo ang iyong titulo at hindi rin ang iyong mga nagawa ang nagbibigay saysay sa iyo. Ikaw ay isang individual na may kakayahan sa pag-unlad, sa pagbabago, at sa pag-usbong. At ang tunay mong halaga, hindi kayang tumbasan ng anumang papel o anumang tagumpay. Sa totoo lang, sa buhay, madalas hindi kung ano ang alam mo o gaano kakatalino ang nagiging dahilan ng tagumpay mo, kundi kung paano ka makikitungo sa ibang tao. Relasyon at koneksyon. Ito ang mga bagay na hindi itinuturo ng karamihan sa paaralan. Kahit gaano pa kataas ang grado mo, kung hindi ka marunong makisama, kung hindi ka marunong makinig, umunawa, at makipagkapwa, madalas nauuwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan mo. Minsan, isang simpleng diskarte ng tamang pakikitungo ang nagbubukas ng pinto na hindi kayang buksan ng diploma. Isang simpleng pakikipagkapwa-tao ang nagdadala ng oportunidad na hindi nakasulat sa kahit anong resume. At dito mo makikita kung gaano kahalaga ang emotional intelligence. Yung kakayahang intindihin, hindi lang kung ano ang sinasabi ng tao, kundi pati ang hindi nila sinasabi. Yung kakayahang iparamdam sa kanila na ligtas sila sa presensya mo. Ang mga Stoic, gaya ni Seneca at Marcus Aurelius, lagi nilang binibigyang diin na ang mabuting relasyon sa iba ay hindi dahil gusto mong makuha ang pabor nila, kundi dahil bahagi ito ng pagiging mabuting tao. Sabi nga ni Marcus, "What injures the hive injures the bee." Hindi tayo mabubuhay nang hiwalay sa iba. Kung diploma ang kayang magbukas ng ilang pintuan, diskarte at magandang pakikitungo naman ang nagsisigurong manatiling bukas ang mga pintuang yon. Dahil ang tunay na yaman, hindi lang pera o karera, kundi ang mga koneksyong totoo at matibay na mabubuo mo sa buong buhay mo. At habang iniisip mo kung alin ba talaga ang mas mahalaga, diploma o diskarte, dumating tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi,
pangmatagalang tagumpay. Hindi mabilisang tagumpay. Hindi yung isang beses kang sumikat, tapos pagkalipas ng ilang taon, nakalimutan ka na. Ang pinag-uusapan natin dito ay tagumpay na may lalim. Tagumpay na hindi lang ikaw ang nakikinabang, kundi maging ang mga tao sa paligid mo. Ang diploma, kapag pinagsikapan mong pagyamanin, hindi lang sa titulo, kundi sa tunay na pagkatotoo, nagbibigay sa iyo ng matibay na pundasyon. Ang diskarte, kapag ginamit mo ng may karunungan at hindi lang sa pansariling interes, nagbibigay sa iyo ng kakayahang magtagal, umunlad, at makaahon. Kahit ilang beses ka pang mabagsak, sa isang stoic mindset, ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa labas, sa kayamanan, sa karera, sa reputasyon. Ang tunay na tagumpay ay yung tahimik kang kampante sa sarili mo dahil alam mong ginawa mo ang lahat ng kaya mong gawin ng may dangal, tapang at kabutihan. Ang diploma, kung tutuusin, ay simula lang. Hindi ito garantiya. Hindi ito katapusan ng laban. At ang diskarte, kung hindi mo pagbabasehan ng tamang prinsipyo, pwedeng maggamit sa maling paraan. Pero kapag pinagsama mo ang talino at galing na binuo sa diploma at ang tapang, liksi at karunungan sa diskarte, nagkakaroon ka ng isang lakas na mahirap matalo. Isang lakas na hindi kayang baliin ng pagsubok. Isang lakas na hindi kayang agawin ng sinuman. Isang lakas na dala mo hanggang dulo ng buhay mo. Kaya kung tatanungin mo ako, diploma o diskarte? Ang sagot ko, bakit hindi pareho? Hindi mo kailangang pumili kung alin ang mas mahalaga. Hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo sa isang kategorya. Dahil ang tunay na malalayo ang mararating. Yung mga taong marunong gumamit ng lahat ng meron sila. Utak, puso, lakas, tapang, at karunungan. Kung may pagkakataon kang mag-aral, yakapin mo. Kung may pagkakataon kang matuto sa tunay na buhay, yakapin mo rin. Kung may pagkakataon kang pagsamahin ang dalawa, huwag kang matakot. Dahil sa dulo, hindi mahalaga kung anong papel ang dala mo sa kamay mo. Ang mahalaga, anong uri ng pagkatao ang dala mo sa puso mo. At ikaw, kapatid, may kapangyarihan kang buuin ang buhay na gusto mo. Hindi ka limitado sa diploma mo. Hindi ka limitado sa diskarte mo. Limitless ka kung pipiliin mong pagyamanin ang sarili mo araw-araw. Kaya ngayon, kung na-inspire ka, gusto kitang imbitahan. I-share mo sa comments ang kwento mo. Ano ang naging papel ng diploma o diskarte sa buhay mo? Ano ang natutunan mo sa paglalakbay mo? At kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, mga paalala, at mga gabay para sa buhay mo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa tagumpay, resilience, at stoic wisdom. Hanggang sa muli, kapatid, tandaan mo, ikaw ang magtatakda ng limitasyon mo. O ikaw ang babasag sa kanila. Nasa kamay mo ang kapangyarihan. Nasa puso mo ang tunay na tagumpay. At dito, sabay tayong lalakad patungo sa mas matatag, mas makabuluhan, at mas malayang buhay. Mabuhay ka at mabuhay ang lahat ng nangangarap at nagsusumikap.